speaking of programa, narinig ko po eh. Ah. Ano naman po yung tinutukoy na kasama naman 7-point agenda, nabasa ko rin naman. Yung People's Day, yung lalapit ng mga tao para humingi ng kung anong problema o tulong na kanilang kakailanganin. Yung People's Day, po ngayon doon. alam mo yung People's Day, na-experience ko, naranas ko sa provincial government, meron silang People's Day. Yung People's Day, papasok sila doon sa araw na yun para pagkakataon na idulog yung kanilang mga problema, hinaing. Parang one-stop shop din yun. Nandun na lahat eh. Nandun yung agriculture, nandun yung ganito, yung ganyan. Halos kompleto. So, nangyari kaya sa atin yung People's Day dito? Kung yung pattern ng People's Day ng provincial, parang wala ako nakikita. Baka yung pa nga yung may coffee or juice, yung baka yun? Yung ginagawa niyang patawan ng nakaraang election na habang nag-aantay coffee or juice. Meron bagang ganun? May coffee or juice baga? Wala na akong nababalitaan ngayon. Alam niyo po yung People's Day, kung hindi niyo man maitanong itong panahon ko, simple lang naman yan eh. Kung gusto mo ng People's Day, dapat every day is People's Day. Kahit nasan ka. Dapat ang opisina mo is bukas. Alam mo ba ang elected official? Walang bandy clock yan. 24/7 po kami ang mga elected official. Walang oras kahit Sabado at Linggo. At yun po yung pinanindigan ko. Kahit alas 7, alas 8, bahat na doon ako sa opisina, doon naman ako natutulog that time eh. Open yun. Bahat may pumasok mayor, may tao po daw, sige, papasokin mo. Walang problema. Sabado at Linggo, na doon ako, trabaho. Nagpapakain ako ng isda, pang paalis na stress ko, may lumapit, trabaho. Minsan nga, naimbita ako sa inuman o selebrasyon, mayor, may problema, sige, walang problema. Kaya kung saan ako mapunta, tuwan-tuwa. So, yung isa nga pipigang, ko naman, okasyon problema po yun na, hindi, okay lang. Kaya pagkakataon kasi, nakatsempo sila na ako yung makita, at pagkakataon nilang i-broadcast yung kanilang problema, okay lang yun. Yun po ang yun ang People's Day sa akin. Kahit ako'y nasan, malalapitan ako. Kahit nga pababa na ako ng hagdan, at may pupuntahan, at mayroon, pwede po, mayang-iya. Uy, ka lang. Nado sa counter. Pero ng ballpen. Pero walang problema. People's Day, every day. Ngayon nga, nabalitaan ko, lumampas lang ng minuto yata dun sa alas 5. Ay, bumalik na lang daw. Nado naman daw sa loob. Sa akin, ano yun? Walang bandiklak ang elected official. Sa akin, 24/7 ka dapat. At ikaw, lagi dapat, nasa bayan mo, nandun ka sa iyong jurisdiction. Kasi mayor ka eh. Dapat nandun ka sa area ng iyong responsibilidad. At kung ipagkakatiwala mo lang yan, ay yung talagang hindi mo maiwasan, pwede mo na maiutos, o ikaw na nga, sasabi ko, utol ulit, ikaw na pumunta nga doon at kailangan lang naman present to, hindi naman ganun kayo, ikaw na pumunta doon. O yung mga department head, pakipalo up nyo nga yung ganito. Ayaw kong umalis, sabay ng flight eh. nga, ang daming mga seminar, ang mayor, nakita niyo baga akong umattend ng malimit, bihirang-bihira. Pag libre, walang bayad, umaattend ako. Pag may bayad, wag na. Hindi rin naman biro kasi yung registration. So, ganun ako kaselan sa mga gusto. Pag alam kong hindi masyado, hindi ko naman. Kaya ako bihirang-bihirang sumama sa mga pasensya na mga mayor. Talaga kung hindi niyo ako nakakasama nun, pasensya na iba nang talagang aking pananaw sa paglilingkuran. Pag ako nga nasa ibang gusto ko uwi na eh. Kasi ginusto kong maglingkod sa bahay ng fight, gusto ko na doon ako. Kaya ako bihirang-bihirang sumama sa mga seminar. Yun ang aking katuwiran. Ikwento na, sa tagal ko ng panunungkulang bilang punong bayan, ayun mo lang naikwento. Tapos Mayor, di ba bukod po sa pakikipag-ugnayan niya sa mga sektor nung time niya, open din po sila, di ba, mag-request ng mga program sa kanya? Mahirap ba ngayon? Yun po ang... Kasi yung time ko lang ang pwede kong bagitin ngayon. So bahala na yung nakikinig. Kung talagang ang experience nila ngayon, at saka yung experience ko, may kukumpara nila. Pero napag-usapan. Nung time ko kasi, alam mo yung budget ng munisipyo, kaya yan tinawag na executive budget. Yan ay responsibilidad ng chief executive. Yan ang gumagawa niyan is punong bayan sa tulong ng budget officer. Pero yan, kailangan punong bayan ang gagawa. Kung ano yung mga programa niya, prioridad na programa
Yun ang gagawin niya. Kaya yan ay executive budget. Yan ay budget ng chief executive. So, pinaka-importante, kung executive budget yan, alam mo kung magkano, kung ano ang budget, kabisado mo. Eh, dyan ako medyo lamang sa ganyan. Kahit ako nakapikit, dahil yan ay executive budget at ako talaga ang gumawa sa tulong ng mga departamento rin at saka ng budget officer, kabisado ko. At ang kanya-kanyang technique ako lagi may panaguan. Oo, meron ako kasi gagawa ka ng budget proposal. Yung iyong proposed budget, sigun dun sa iyong kikitain, forecast, nakita. So, iba-budget mo yan. Wala namang perfectong budget. Maaaring magka-error yan. Ano yung iyong magiging shock absorber? So, meron akong panaguan na if ever magka-problema dito, meron akong sasalpakan. At alam ko yun. Kahit na nabawasan yan, alam ko yung balanse. Kasi meron ako dito sa table ko, minomonitor ko yung ano. Kaya pag sinabi na yung GSO ni Tintin, Mayor, saan i-charge? Doon mo i-charge, doon mo i-charge. Alam ni Mayor, doon po baga. Pagpunta kay budget, alam niya. Kabisado ko. Eh, pag hindi mo kabisado, at meron lumambing sa iyo, teka, titingnan ko. Wala. Hindi niya alam eh. So, importante ang Mayor marunong sa budgeting. Alam. Parang yan ay, sa akin yung sa isang bahay, nanay naman ang yan eh. Kabisado ng nanay ang pagpepera at doon natin binabase yung ating ginagawa, ginagastos o dapat kabisado. Kasi pag di mo kabisado, palpak yung So, importante, kabisado ng mayor yung executive budget. Kaya nung time ko, kahit nga nagkita lang kami, doon yung lalo yung PGA, at saka PLA, yung Paite Gay Association, at saka Paite Lesbian, pag lumambing sa akin, Mayor, sige, pumunta ka sa Lunes or bukas, at sige, doon, at least na bro, puntahan mo ako at ating pag-usapan yan. Pag sinabing, Mayor, ganito, okay, sige, pasok mo na doon at no-note ko na yan. Pag meron nga umano sa akin na saman, kasi nung time na yun, hirap tayo sa mga fire equipment, mga fire truck. Ang ginagawa ko noon is naghahanap ako ng samahan na pwede nating makatuwang sa pamatay sunog. So, sabi ko, gusto niyo, kayo, lumambing kayo sa akin ng fire equipment, yung portable, ibigyan ko. Kasi, po mayroong sama namin na kami napagkalooban niya na yan. Madami pa ako nabigyan. May malaking tulong at ginagawa po namin yan sa paglilinis ng ilog. Yung panahon niya, Napakaswerte kasi natin, very active ang mga NGOs. Pwede natin silang itap. Ang kailangan lang natin doon, tulungan natin. O parang baga, gusto namin tumulong, wala naman kami. O sige, per equipment. Kayo, pag magkabiglaan, alam nyo na, di tutulong. Ay, mamumroblema ka ng fire truck. Sabi na, ba't di tayo bumili ng fire truck? Magkano ang fire truck? Ay, samantalang, ibigay ko na lang ng magkano rin na naman yung mga per equipment. Ay, sa dami na yun, bawat area na importante, merong ganyan, ang bilis ng action. Ay, very effective yun sa akin. Mas okay. Kaya ako, marami pong nabigyan ng fire equipment nung time ko. Kasi yun ang talagang makakatulong. Na hanggang ngayon, napapakinabahan. Nakikita po Paglilinis, nandiyan talaga. May kanya-kanyang technique. Ako naman talaga may panahas sa ganun. At tinitingnan ko kung sino yung talagang Hindi niya basta ibinigay para dekorasyon. Hindi. Alam kong sila nagagamit pa ito sa libanda. Kaya, multipurpose. Nung ginamit nga natin yung rakal nung bigyan natin para sa basura, nagagamit pa sa karosa, multipurpose. Malaking gamit yan. Kaya hindi lang naman yung PLA at saka yung PGA. Marami naman. Kahit ako sa makita, kahit nasa isang umpukan, ngayon, kulambing, yun. Kaya ako naman madali madali lambingin. Basta, tama sa tempo, baka, sabi ko din, pag kayo lalambing sa akin, tingnan nyo muna kung ako, medyo nakangiti. Makita nyo muna ako. Kasi hindi po maiwasan sa mayor na stress. Kasi lalo yung time ko, ang gusto kong hinahandle, mga problema. Pag walang problema, hindi problema yan. Kaya nyo na yan. Pero pag problema na, sabihin nyo sa akin. Pag meron problema na hindi nakarating sa akin at nalaman ko nagka-problema, galit ako doon sa tao. Ba't di mo sinabi sa akin? Pag nandiyan problema, itindi mo na sa akin para magawa natin ng remedyo at magawa ng solusyon. Kaya ako minsan na-stress.
Ano yung baga kung ba't ako nagpapakain ng isda sa ilog? Pangtanggal ng stress. Yung stress ko, doon na sa pagkain, ihahagis ko doon sa isda. Kakainin na nila yung stress. Pag medyo okay na ako, balik na sa opisina. Back to work na ulit. Yun yung aking stress reliever, pagpapakain ng isda dun sa ilog. Yun ang aking way para bilang stress reliever. So yun lang, ang sekreto lang dyan, una, kabisado mo ang budgeting. Pag ikaw mayor at tinanong ka kung ano, at hindi mo kabisado yung budget, wala. Dapat alam mo. Pag hindi mo alam, wala. Tatanong ka pa dun sa budget officer. Ang budget officer lang, sa processing yan. Pero dapat, either kung hindi mo alam, yung running balance o yung, alam mo, every first week ng bawat buwan, pahingi nga ng mga balanse mo, para ma-check ko. Kasi naman, pwede naman. Baka, nagbibigay naman sila sa mayor, baka iba hindi binabasa at hindi kabisado. Yun po ang bentahe ko. Kabisado ko at talaga namang napatunayan na naman, kabisado ko. Kahit itinanong nyo sa mga naging budget officer, kahit sa department head, kahit pag kami nagko-coordination meeting, alam ko kung magkano ang savings dun sa bagong taon, dun sa every start ng year. Alam ko, Marita, ang ating savings ay ganito. Ba't mo alam? Yun ang isang bentahe na medyo kabisado ng punong bayan ang budget ng munisipyo. Dahil trabaho niya talaga yan. Mayor, ano po sa palagay niya? Ba't po kaya direct ang sinasagot ang mga usapin o issue? Ba't po sa ito ay dinadivert sa ibang issue? Baka kutsi na. Kaya, alam mo na, pag nasusukol na, baka dadrama na yan. Alam mo, may mga dramatista na pagsukol na, bigla idadivert sa iba. Ako na nga nagsasakripiso. Hirap na nga ako na nga hindi katuwiran yun. Kasi sa akin, basta tungkol sa pamamahala, dapat sagutin. Nung panahon ko naman, hindi naman tungkol sa pamamahala ang inaano sa akin, puro mga below the belt, mga iso, wala namang kinalaman sa pamamahala. Walang bearing yun. Sa akin, maglabas kayo ng inyong, doon sa sinasabi niyong aligasyon. Ito napakalinaw. Tinanggal yung lampos. Nasabi ko, bakit tinanggal yung lampos? Nasaan yung mga lampos? Yung bagay alam ng may-ari, yung nag-donate. Anong bagay yan? Ang SB bagay na inform dyan. Well-coordinated bagay. Ang dami nagtatong, Mayor, bakit po kaya tinanggal lang? Baka compliance yan dun sa Nilagpopos kasi, baka compliance na yan dun sa sa road obstruction. Okay. Biglang may tinayo na bago. At ang assisting yung luma, medyo halos na dun sa gutter. Ngayon, ini-adjust para daw hindi bumaha pag ulan. Obstruction pa rin. Ang bahay kasi kaya natin pinaluluwag, kaya pinipilit kong paluwagin ang bahay ng Paite. Habang tumatagal, dumadami sasakyan. Pag nag-road widening na po ang highway, madami ng sasakyan ang papasok. May mga electric vehicle na. May mga e-bike na. May mga motorsiklo na. Pasikip ay pasikip. Tapos pinaluluwag na nga natin. Tapos ngayon pasisikipin na naman. Hindi ko maintindihan talaga ang dapat, anong layunin? Magandang tingnan, may ilaw. Wala namang problema sa, lagyan mo din yung poste, lagyan mo ng street lights, okay na. Yung sa iba ba, okay ako, doon, yung sa with due respect naman doon sa, maganda naman po yung pailaw sa barangay na iba. Kung pag nakakita ng maganda, nung bakudan yun, okay yun. Yung liwanag, lalagyan mo pa ng lampos ng design ngayon, maliwanag na doon sa bandang ibaba. Obstruction. Yung isa nga nakita ko, nabasa ko sa Facebook. Kasi yung design niya, dito sa kalsada, sinita. Baka naman pwede ba? Saan ay pinasok? Yung pwede, kasi naipasok. Paano itong iba? Lalo yung sa kalsada, pati yung, alam mo ba ng unang yung, itong sa inyo, yung kanino? Epsario. Di ba't yung maalala ko tuloy si amang Edkitaw. Yun na, basta yun. Di ba't ang ganda ng santan? Napakatagal na nung santan. Mauyong. Ako yung santan, nung po ang DILG nun, yung sa road obstruction, nakita yun yung santan. Kasi nasa loob ng gutter. Sabi ko pa, talaga nila, talaga pong talaga natanggal. Napakatagal na yun.
Ilan na kabataan na napagkatuan doon na itutulak at susubsub doon. Ang dami na, kaya memorable talaga yung tapat ng ang taga na yung bata pa talagang santa na. Kaso, wala, kayong may mga uyong, pasensya na po. DILG Kaya natin, pinasimento natin yun, yung mga side na yun, para lumuwag. Pero noon talaga, dapat naman talaga, iwidening na para magandang, malapat kasi F-Stereo Kaso lang, siyempre, magdadalawa isip kasi alam mong yung santan doon, panahon pa ng kabataan na yung nandun na parang, kaso nung DLG na pumasok sa eksena, pensa na po, hindi tanggal. Sinimentohan na natin, hanggang doon sa taas. So ngayon, nilagyan naman ng lampos, sumikip na naman. Kaya, ang talaga pinagtanggol ko lang na medyo dito, yung lampos ni Canuel. Yung donasyon ng paite niya, talagang sabi, pasensya po kayo, hindi ko po kayang tanggalin yan. Bilang respeto po doon sa doon sa may idea niyan at tinulungan po ng mga Paitenians. Kaya, pasensya. Kaya ako po hindi talaga, at inalagaan ko talaga yun. Bago ako bumaba, pinilit kong, lagi kong regular na pagbumagyo ng papasok na yung summer, nilalagyan natin yun ng mga pangalan ng mga nag-donate. Bilang respeto sa nag-donate. Hindi kasi yan na nila yun Yun yung pag sila umuwi, nasan bagay yung kahit pa paano, susunod pa nandun pa pala. Kasi kung yun ay wala doon at pangit na, yun mga ako lampos. Maraming dahil mayor, yung lampos ko bagay, ay nadoon po, na po na ganun. Respeto. Hanggang kaya may nag-PPM pa sa akin Mayor, yung lampos ko, doon na po kayo makipag-coordinate sa munisipyo. May karapatan po kayo doon. Kaya kung kayo po ay nag-donate ng lampos, karapatan nyo po. Kasi donate yun at lampos. Kung hindi na yan, karapatan nyo pong bawiin as souvenir, alaala, kung gusto nyo itayo sa bahay nyo o kung saan man, kahit sa salas dito, meron isa dito, para kami, na dyan, souvenir. Alaala na ikaw ay Ang ganda po ng design, maganda ko naman. Unique, fighting talaga. Kung kayo may lampos na i-donate at gusto nyo bawiin, may karapatan po kayo, bawiin nyo. At ang malaman nyo kung nasaan yung mga lampos na tinanggal doon. Mahaba istorya po yun. Subukan nyo at nang malaman nyo. So yan na po, napag-usapan na natin at naanalisa yung 7-point agenda ng Team Bokber nung nakaraang election 2022 kung saan sinabi nila na yun yung kanilang priority program na kanilang isasagawa. So, mas mainam kasi, alam mo yan, panahon na naman ng halalan, so pangakuan na naman yan. So, paano mo malalaman kung dapat pagkatiwalaan muli o kung ano man. So, yun po ang babasihan, limiin ng tao, at ibalik natin kung ano nga bagay yung pinangako nung sila'y nangangampanya pa. Kasi sa akin po, hindi ko mo ikaw'y nanalo sa isang eleksyon, tapos ng boxing, bago pa lang po yung magsisimula. Kailangan yung iyong ipinangako, igawin mo. At yun ang babasihan ng tao. Kung ikaw ay nakasunod sa kanilang expectation, dahil yun ang binasihan nila, kung bakit sila nanalo o bakit sila ibinoto. Yun ang babasihan. So, sa susunod, yun ang mabigat sa totoo lang, sa isang nanalo na halal ng bayan, lalo na sa mayor. Sa akin kasi, ako nakatatlong term. Ang pinaka-critical po na time para sa isang mayor, yung pangalawa. Kasi, pag doon sa una, doon ka gagraduhan doon ka titingnan, okay baga ito, hindi. Obserbahan ka. Pag hindi mo nagawa, yung ipinangako mo at nabigo sa iyo yung mga umaasa sa iyo, laglag ka. Hindi ka na iboboto, hindi ka na susuportahan. Ayun ang pinakamasakit. Kasi pag hindi ka nanalo sa pangalawa, nagkamali ang tao. Pero pag ikaw ay nakatatlong term, kahit lumiit yung boto mo, no problem. At least, natapos mo yung iyong termino na tatlong sunod. Pero pag isa ka lang at yung pangalaway digwa, ay sus, Ginoo. Talagang medyo iba. Paano natin malalaman kung karapat dapat sa pangalawang termino o hindi? Ano yung naging performance? Huwag yung ngayon. Kasi sinasabi ko sa inyo, pogi points lang yan. Yung mga ginagawa ngayon, papogi points lang para ang tao makuha niya. Pero tao, botante, huwag ngayon ang inyong pagbasihan. Ang pagbasihan natin,
yung ipinangako nung nakaraang eleksyon. Yung unang 2 taon at kalahati, ano ba ang ginawa? Nasunod baga, naganap baga, yung kanilang ipinangako o hindi? Kayo po sasagot mo. Kung hindi, ay di. At kung nasunod, ay di, ano na, tao na po ang ano dyan. Ako naging 3 termino. Yun nga lagi kong sinasabi sa pag may Mayor, bakit ka natalo? Hindi. Kasi ang feedback nung maiba naman daw eh. Subok naman daw sa iba. Ganun kasi ang tao. Kung medyo, gusto naman sumubok sa iba. Baka may mas higit pa. Kaya, naintindihan ko. Kasi sinasabi, Mayor, ikaw ay naging konsihal. 3 term kang naging vice mayor. 3 term kang naging mayor. Paano nangyari? Maiba naman daw. Subok naman daw sa iba. Kung ibang mga tagaybay, ibang mayor, paano nangyari? Sa totoo lang, kabisado mo na. Kabisado mo na. Gusto maiba daw matesting. Kaya ako, no hard feeling. Sabi ko, yung nga yung sinasabi ko nitong mga sabi ko, nung una, pangalawa at pangatlo kong laban na mayor, isang grupo din lang naman yung nakakatunggali ko. Lagi nilang sinasabi, yung kanilang plataforma, ay di nananalo grupo. Pangalawa, yun na naman. Siyempre, hindi naman maiwasan yung mga problem. Kung kami nanalo, resolve ba yan? Hindi kami, binoto niya, nanalagi Sabi ko, itong hirap pag Pag laging talo yung nangangako di nakatatlong sunod na. Di okay na. Di nito nga ang nakaraan, sila ang nanalo. Sabi ko, yan. Blessing in disguise. Yung sinasabi ko noon na, ano kaya't minsan manalo itong grupong ito? Ipatunayan nila yung kinakampanya nila noon pa, na sila ang solusyon sa problema ng bayan na hindi ko rin ma-resolve. Although, marami naman akong nagawa. Yung mga, siyempre, may mga bagay na hindi naman, wala namang perfectong panunungkulan, doon nila sinisingit. Kung kami yan, anong problema? Ay ngayon, na-resolve baga. Yung bagang pinapangako nila noong ako lumalaban ng 3 termino na mayor ay naganap baga. Kita ko. Wala. So, nasa tao po ang yan. Sana lang po, wag nang padala, maniwala sa mga paasang pangako na wala. Talagang pag pinaasa ka na naman, wala pa. Tao pa rin ang dyan. Sana this time, sumubok, di malaman, at bagbasihan yung 7-point agenda ng Bokber. Tignan mo, Bokber siya, ibig sabihin, silang dalawa. Ngayon nahiwalay na. Paano naman yan? Doon pa lang, tapos ng boxing. Paano mo pa pagkakatiwalaan kung ganyan? So, tao niyan ang mag-analisa. Kailangan lang po natin ngayon analisa mabuti. Timbangin mabuti kung Kasi 3 taon na naman po ang lilipas. Pag namali ng decision, ng pagboto, huwag tuwing malapit ng election kayo kung may mga ayuda. Yan pong ayuda, galing nasyonal yan para sa lahat. Nung time ko po ang ayuda, binibigay ko sa mga kapitan niya sa barangay. Binibigay ko yung bahala na kayo. Nung time ng pandemic, hindi ako nakialam sa ayuda. MSWD. Ang pagpapalakad ng tungkol sa health, municipal doctor. Dahil sila ang sa RHO. Sa ayuda, kahit na hindi pandemic, doon kayo kay Jerome. Kailan ako nakialam ng mga ayuda, ng tupad, hindi ako nakikialam. Kahit nung hindi pandemya, hindi. Ngayon, kayo makapagsasabi, paano mamili ng tupad? Parehas baga? May bali-balita na isang pamilya, talagang may paulit-ulit pa. Kayo po ang Sa akin, tanggapin nyo yung tupad. Tanggapin nyo, inyo yan. Pero, sabi nga sa akin, paano yan? Delikado ka. Ang daming pera ngayon ng ang daming programa. Ay, sa akin po nasa tao po yan. Alam mo, kung ikaw yung maprinsipyong tao, bigyan ka man ng bigyan ng mga ayuda. Huwag mabago yung iyong pananaw sa pagboto, sa pagpili ng tama't karapat-dapat. Ang magiging kasalanan mo, nang dahil diyan sa mga ayudang yan, hindi mo na inisip kung sino ang mas karapat-dapat at mas pinili mo lang yung nag-abot. Maaring dyan, may mga bilihan dyan. Yun ang magiging malaking kasalanan. Na dahil sa pagtanggap nila at nabago ang pananaw nila sa pagpili, yun ang malaking kasalanan. Makonsensya kayo.
Pero kung yun ay tatanggapin ninyo, at ang masusunod pa rin ay yung inyong tamang pagpili para sa kapakanan ng bayan, wala kayong malinis ang inyong konsensya. Kaya kung kayo po, isipin po natin ay para sa bayan ng Paite. Kung sa tingin niyo po, maganda ang palakad ngayon, doon sa unang 2 kalahating taon, wag ngayon. May na lang nga, yan yung tinatawag na papogi po. Yung unang 2 kalahating taon, ibalik natin yung pangakong 7-point agenda ng Bokber. Naging, na isakatuparan po baga. Kung hindi, alam nyo na. Kung na ito napatupad, bakit baga hindi? So, sana po, this time, pumili na tayo base doon sa alam natin na makakatulong talaga sa programa at kaunlaran ng ating bayan. Kalinisan, kasayahan. Mas masarap po kasing mamuhay at magtrabaho pag masaya ka. Kaya importante po tayo masaya Medyo positive tayo. Masaya. Ganado ka magtrabaho dahil masaya ka. Pag malungkot ka, parang magkakasakit ka pa pag malungkot. Kaya yung saya po, napaka-importante kasi marami dyan sakit, stress, nagkaroon po ng sakit. Sa akin, yung saya, yung sigla is napaka-importante. Kaya ibalik po natin ang saya at sigla sa bayang Masini. Yun lang po.